Alas 4:03. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising! So po magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayon pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay Abril 4, taong 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga naglalakihan at siyempre mga nanggugulat talaga, mga gigising na ulo ng mga balita. Pinoy Gising! Presyo ng bigas nananatiling mataas ayon sa Department of Agriculture. Bilang ng nasawi sa magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan, umabot na sa siyam, 2 Pilipino sugatan. Political provisions ng saligang batas na ispaamyendahan ni Anti-Poverty Czar Secretary Larry Gadon. Pastor Apollo Kibuloy, bigo pa rin maaresto ng mga pulis. Computer system ng DOST hinak, anti-charter change message na mataan sa website. At mga paaralang apektado ng tumitinding init ng panahon, umabot na sa 4,000. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa oras nga po na 6 na sandali makalipas na ang alas 4 ng morning, kayo po ay nakatutok dito sa Impila May Todong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23 sa inyo po mga talapitan, sa inyo po mga telebisyon at siyempre sa inyo po mga cellphone, laptops o kaya tablets. At kami po ay mapapanood sa pamamagitan po siyempre ng ating pong website din sa DWIZ882am.com or www.dwiz882am.com. At pwede nyo rin po kami mapanood via Facebook at YouTube. Hanapin nyo lamang po yung DWIZ, search nyo po and i-click po ninyo yung bell button. Like, share, and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa ating Impila May Todong Lakas. At siyempre, maaari nyo rin po kami bisitahin sa amin po. Sundan po ninyo yung aming X account at Facebook page na DWIZ. Pinoy Gising! At sa detalye nga po ng mga balita, nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa unang bahagi ng taon sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., umabot na sa 47 hanggang 57 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Umaasa naman si Secretary Laurel na magsisimula ng bumaba ang presyo ng bigas sa pagtatapos ng Mayo. Dagdag pa ng DA na kapag procure o mayroon ng buffer stock ang National Food Authority at nagbibigay ang DA ng mga fertilizer at binhi na hindi kinakailangan ng maraming tubig upang matulungan ang mga magsasakang apektado ng El Nino. Ang hindi lang nabanggit dito sa report na ito ay nagsisimula na po, actually nasa kalagitnaan na po ng anihan ng palay ngayon pong Abril. At nananatili hong mataas ang presyo ng bigas kahit nagpapatuloy po ang anihan. Pinoy Gising! Speaking of agri, umaabot na sa halos 3 bilyong piso o 2.76 billion pesos ang kabuuang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura. Ito naman ang ipinabatid ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa sa unang araw
ng Food Security Cluster Communications Workshop 2024 sa Philippine Rice Research Institute sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Ayon kay Asik de Mesa, pinakamataas na pinsala ang naitala sa palayan na nasa 1.7 billion pesos, mahigit kalahating bilyong piso sa maisan at halos 100,000 piso sa livestock. Ang rehiyon anya ng Mimaropa ang nakapagtala ng pinakamalaking pinsala na aabot sa 770 million pesos na sinundan ng Western Visayas 730 million. Hindi na rin naman anya inaasang tataas pa ang pinsala dahil humihina na ang El Nino at kaunti na lamang ang epekto nito. Tiniyak naman ng DA official na tuloy-tuloy ang ayuda at pagkakasa ng mitigating measures kontra El Nino. Kabilang na rito ang small-scale irrigation projects, paglilinis ng National Irrigation Administration, promotion ng alternate wetting and drying technologies at financial assistance maging insurance claims at ang pakikipag-ugnayan nila sa DOLE at DSWD para sa kaukulang assistance sa mga apektadong magsasaka. Yung huling datos as per the latest bulletin natin na nakalap mula sa ating mga regional offices ay pumalo na sa 2.76 billion ang halaga ng pinsala ng El Nino sa ating bansa. So pinakamalaking naitala ay sa sektor ng palayan at 1.7 billion, tapos sa maisan at more than 500 million, sa high value at saka sa livestock. Livestock maliit lang, less than 100,000. At yung rehiyon na mataas yung damage ay sa Mimaropa at 770 million, tapos sumunod ay sa Western Visayas at 730 million. Yan po ang tinig at inyo pong natungayan ang panayam ng DWIC kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa. Pinoy Gising! Sa iba pang tampok na balita, umabot na sa siyam ang bilang ng nasawi habang mahigit 700 iba pa ang sugatan matapos ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Iniulat ng National Fire Agency ng Taiwan na karamihan ng death toll ay nagmula sa Hualien County na sentro ng pagyanig. Mahigit kalahati ng nasa 26 na gusali ang gumuho. Kabilang na ang mahigit kalahati sa mga ito ay nasa Hualien at nasa 20 katao naman ang pinangangambahang natrap sa mga gumuhong building. Samantala, 50 hotel workers naman ang nawawala habang patungo sana sa isang national park nang maganap ang pagyanig. Magnitude 7.2 na lindol ay naitala kahapon at itinuturing na pinakamalakas na lindol na naranasan sa Taiwan sa nakalipas na 25 taon at inaasahan pa ang mga aftershocks hanggang sa mga susunod pang araw. Pinoy Gising! Kaugnay niyan, 2 Pilipino naman ang bahagyang nasugatan sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Iba-iba ho kasi yan eh. May magnitude 7.5 doon po sa US Geological Survey, magnitude 7.6, mas mataas. Pero yung sa mismong agency po ng Taiwan, magnitude 7.2. Pero doon sa Japan Meteorological Agency, ang kanila pong pagtaya, batay po sa kanila pong pagtaya, umabot naman sa magnitude 7.7. Iba-iba ho kasi yan eh. At 2 Pilipino nga ang nasugatan dyan po sa malakas na pagyanig kahapon po yan. Ito ang kinumpirma ni Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak kaugnay sa sitwasyon sa nabanggit na bansa. Gayunman, tiniyak ni Kakdak na walang Pilipinong malubhang na apektuhan ng malakas na pagyanig. Wala pa sila anyang natatanggap na ulat hinggil sa mga Pilipinong nawala ng tirahan dahil sa lindol. Pinoy Gising! Ibinahagi naman ng isang Pilipino ang kanyang naging karanasan matapos nga ang malakas na pagyanig sa Taiwan kahapon. Sa panayam ng DWIC, inihayag ni Alex Chua, isang Pinoy entrepreneur sa Taiwan na nasa bahay siya nang maganap ang magnitude 7.2 na lindol at siya ay nasa ika-18 palapag, wow, ang taas, ng isang gusali.
Nagdulot niya ito ng pangamba at takot sa maraming Pilipino doon, kaya't naglabasan ang mga ito mula sa kanilang mga tahanan at pansamantalang nanatili sa mga open o playground. Nasa 18th floor ako, no, sa bahay, pero hindi ako natakot. Naramdaman ko yung lindol na galing sa ilalim pataas, akit baba, magdating. Sabi ko, iba ito, iba ang dating. Kaya sa 25 years na nangyari, bali 25 years ago, yun ang na-experience ng mga Taiwanese. Okay. Ito after 25, ito ay mga kabataan naramdaman nila lindol. Ayon pa kay Chua, dahil sa malakas na lindol ay naapektuhan ang mga linya ng tren na nataon na nangyari sa panahon ng pag-alala sa mga yumao sa Taiwan. Bali ang holiday dito hanggang linggo. Marami sana mag-uuwian dahil sa nangyari na yan, maapektuhan ng kanilang pagpunta doon sa mga patay. Holiday pala sa kanila. Araw ng mga patay. Yan po ang tinig ni Alex Chua, isa pong Pinoy entrepreneur sa Taiwan sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Ugnay pa rin po niyan, handa naman ang pamahalaan ng Pilipinas na tulungan at suportahan ang mga Pinoy sa Taiwan na naapektuhan ng magnitude 7.2 na lindol. Sa official X account ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan din ito na batid niya ang hirap na nararanasan at nararamdaman ngayon ng mga mamamayan ng Taiwan matapos nga ang pinsalang idinulot ng malakas na pagyanig. Ayon sa Pangulo, anumang tulong ay handang ipaabot ng Pilipinas sa lahat ng mga apektadong Pinoy. Samantala, tiniyak naman ni PBBM na ginagawa na ng Department of Migrant Workers ang lahat ng hakbang para sa kaligtasan ng halos 160,000 mga Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho sa Taiwan. Pinoy Gising! Aabot naman sa 66 na lalawigan sa bansa ang posibleng maapektuhan sa oras na tumama ang tsunami sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni FIVOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng DWIZ matapos nga ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Sa kabila nito, binigyan din ni Bacolcol na may mga nakalatag silang intervention sakaling mangyari nga ang tsunami dulot nga ng Big One sa bansa. Not 62 but 66. Of the 66 provinces, these are all prone to tsunami. So that's the reason why kailangan talaga natin paghandaan kasi marami sa atin, sa ating mga kababayan nakatira sa mga coastal communities that are prone to tsunami. That's right, meron tayong mga major programs sa established opisina natin. We have established a cost-effective local tsunami early warning system for high-risk coastal community. Meron din tayong offshore active fault mapping. Meron din tayong mga tsunami alerting stations established coastal community. We did tsunami hazard mapping. We also have projects like cold enhancement of earthquake and volcano monitoring, effective utilization of disaster mitigation information in the Philippines. Samantala, nilinaw naman ni Bacolcol na walang koneksyon ang malakas na pagyanig sa Taiwan sa magiging aktibidad ng mga earthquake generator sa Pilipinas. Wala po. Again, earthquakes are random events at wala pong koneksyon yung paglindol sa Taiwan sa magiging activity ng ating mga earthquake generators dito sa Pilipinas. So in other words, hindi gagalaw ang ating mga faults dahil lamang lumindol sa Taiwan. Kung lilindol man sa atin, in fact, we have 20 earthquakes a day at least. Ang dahilan dito dahil active yung mga faults natin, hindi dahil lumindol sa Taiwan. Yan po ang tinig ni FIVOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Samantala, hiniling ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na isama ang political provisions sa ipinapanukalang charter change. Nais ni Gadon na palawigin ang termino ng mga kongresista, gobernador, basic gobernador, board members, mayor, vice mayor at konsehal ng 6 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon. Magiging epektibo ang term extension sa 2028 national elections upang matiyak na hindi na makatatakbo sa presidential elections ang mga nakapagsilbi na ng 3 taon. Ipinaliwanag ni Gadon
na magastos kung kada 3 taon ang halalan. Pinoy Gising! Samantala sa oras na 18 sandali makalipas na ang alas 4 ng morning, sa pagkakataon ito tanggap po tayo ng ilang mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Pangulong Marcos nagtalaga ng bagong kalihim ng National Commission on Muslim Filipinos. Sino kaya yan? Patrol 13, Gilbert Perdes. Go Gilbert! Sino kaya ang itatalaga na kalihim ng National Commission on Muslim Filipinos? Gilbert! NCMF Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Tawi-Tawi local lawmaker Sabudin Abdurrahim bilang bagong kalihim ng NCMF o yung National Commission on Muslim Filipinos. Papalitan naman ni Abdurrahim si Secretary Giling Mamundyong na natapos ng termino noong pang Marso 7 ng taon. Nanumpa na rin sa tungkulin si Sabudin kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa Palasyo ng Malacanang noong pang Marso 27. Samantala kinumpirma na rin ng PCO, Presidential Communications Office, ang appointment ni Abdurrahim. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tagisan ng galing sa isang aktibidad dyan sa Taguig City. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 17, Jopel Pileño. Nagsagawa ng Summer Fun Games ang Philippine Army Civilian Human Resource o CIVHR na ginanap sa Philippine Army Grandstand, Fort Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan ang aktibidad na ito ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido. Nagtagisan ng galing sa iba't ibang laro ang mga civilian employee ng Philippine Army na nagsilbi na nilang physical exercise sa pamamagitan ng masayang aktibidad. Sa mensahe, pinaalalahanan ni Lieutenant General Galido ang mga kalahok hinggil sa importansya ng pangangalaga sa kalusugan. Dati nang inayag ni Lieutenant General Galido na isa sa kanyang prioridad ang pagsusulong ng healthy lifestyle sa mga tauhan ng Philippine Army. Giit ng General na mahalaga para sa lahat ng mga personnel ng kanilang hanay ang mapanatili ang isang healthy work environment. Ito si Patrol 17 Chapel Pileño para sa impilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, Bureau of Immigration nagbabala laban sa mga nagkalat na peke, mga Jafakes ho na immigration agents. Ang report naman ay hatid ni Patrol 45 Raul Esperas. Nagpalabas ng babala ang Bureau of Immigration laban sa mga tiwaling individual na nagpapakilalang mga immigration agents at nanghaharas ng mga dayuhan sa Makati. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, nakarating sa kanilang tanggapan ang reklamo ng ilang mga dayuhan at matapos beripikahin ay pawang mga peke ang mga immigration officer na nangaharas. Paalala ni Immigration Commissioner Norman Tansinco na ang mission order na kanilang ibinibigay ay maaring i-verifika sa website ng Bureau of Immigration. At kung meron mang nagpapakilalang immigration agent na may dalang mission order, ay madali nilang i-verify o check sa website ng Immigration Office. Gayunpaman, nagbigay ng impormasyon si Commissioner Tansinco na sino mang gagawa nito ay agad na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan upang formal na itong ipagharap ng kaukulang demanda sa ating batas. Idinigdag ni Commissioner Tansinco na sinumang magiging biktima ng modus operandi nito ay agad na mag-report sa kanilang tanggapan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa impilang may todo lukas, DWIC. Proklamasyong nagbabasura naman sa amnestiya ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ipinawalang bisa ng Korte Suprema. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 5, Aya Yubanco.
Valido ang amnestiya na ibinigay kay dating Senador Antonio Trillanes IV at ang revocation na pagpapawalang bisa nito sa pamamagitan ng Proclamation number 527 ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte ay labag sa konstitusyon. Ito ang desisyon ng Supreme Court sa ginanap na en banc session kahapon ng umaga na inilabas lamang kagabi. Sa desisyon na iniakda ni Associate Justice Maria Filomena Singh, binigyan din ng kataas-taasang hukuman na hindi maaaring ibasura ng Pangulo ng Bansa ang ibinigay na amnestiya nang walang concurrence o pagsang-ayon ng Kongreso. Ibinatay ng Korte Suprema ang hatol nito sa isinasaad ng Bill of Rights kasabay ng pagbibigay din na ang gobyerno o sino mang opisyal nito maging ang presidente ay hindi above the law o maangas na nakakaangat sa batas. Sa desisyon, sinabi ng Supreme Court na nalabag ang karapatan sa ilalim ng saligang batas ni Trillanes sa right to due process nang bawiin ng walang paunang abiso ang amnestiya na matagal nang naisapinal. Dagdag pa rito, ayon sa hukuman, ang Proclamation 572 na nagsulong na buhayin ang mga kaso laban kay dating Senador Trillanes na una nang na-dismiss with finality ay lumabag sa constitutional rights laban sa double jeopardy at ex post facto laws. Sinabi pa ng Korte Suprema na may patunay din na naghain ng kanyang aplikasyon para sa amnestiya si Trillanes. Pinuna rin ng Korte Suprema na ang dating senador lamang ang pinunterya ng proklamasyon, gayong hindi na rin matagpuan yung aplikasyon ng mga kasama niyang nabigyan ng amnestiya na paglabag sa karapatan ni Trillanes sa pantay na proteksyon ng mga batas. Ito is part number 5. Ayaw pang kaparasyon pero method ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, Pangulong Marcos lumikha ng Industrial Estates Special Economic Zone sa Cavite. Saan kaya yan? Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Verdes. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang proklamasyon na nagdedeklara sa ilang mga lupa sa Tansa, Cavite bilang Special Economic Zones o yung Eco Zones. Ang proklamasyon o Proclamation number 513 na may petsang Abril 1 ay nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Inilabas ang kautusan batay na rin sa Republic Act 9107-916 o yung Special Economic Zone Act of 1995 na inimendahan naman ng RA 8748 at sang-ayon na rin sa rekomendasyon ng PESA. Sa ilalim naman ng proklamasyon ni PBBM, otomatikong lilikain ang Metro Cass Industrial Estate Special Economic Zone sa nasabing lalawigan. Naisabatas noong 1995, layunin ng batas na buhayin ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagdevelop ng mga eco-zones. Patrol 13, Gilbert Verdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Babalik po ang Pinoy Gising, makalipas naman po ang ilang mga palalaang oras. 4:27. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIC Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Pinoy Gising sa oras na alas 4:35 na ng morning. Dako po tayo sa ikalawang bugso ng mga pag-ulat mula sa labas ng himpilan. Metro Patrol Reports! Nahin po muna natin ang IC Patrol Report. Philippine Navy nakiisa sa Naval Mine Warfare Symposium sa Belgium. Patrol 17 Jopel Peleño sa detalye. Go Jopel! Kabilang ang Philippine Navy
sa mga kalahok sa ginanap na Admiral Benelux Naval Mine Warfare Symposium sa Naval Academy sa Ostend, Belgium. Nakiisa sa aktibidad ang mga delegasyon mula sa 22 bansa. Dito ibinahagi ng bawat delegado ang kanilang kasanayan at kaalaman sa mine warfare. Pinamunuan ni Commander Reynante Maaw ang delegasyon ng Philippine Navy na binubuo ng mga opisyal ng Mine Warfare Group ng Philippine Fleet. Patunay nila ang pakikiisaan ng Philippine Fleet sa symposium sa commitment ng kanilang hanay na mapaunlad ang kanilang kakayahan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, 14.8 million pesos na halaga ng illegal na droga nasabat ng NAIA Customs. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 45, Raul Esperas. 14.8 milyong pisong halaga ng illegal drugs ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport Central Mail Exchange Center. Sangayon sa Bureau of Customs sa NAIA, ang mga kargamento ay naabandona sa Central Mail Exchange Center o CMEC. At sa kanilang sinagawang inventaryo, lumalabas ang ayon kay NAIA District Collector Yasmin Mapa na abandonado at deklarado ng iba't ibang mga personal effects ang mga ito, kung kaya sa sinagawang inventaryo ay nadiskubre na naglalaman ito ng 14 o 14.8 milyong pisong halaga ng illegal na droga. Nakipag-ugnayan naman ang Bureau of Customs sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa isasagawang follow-up at pagsasampa ng kaukulang demanda sa mga nagmamay-ari ng nakumpiskang droga sa Central Mail Exchange Center. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap naman ng pag-ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Reports. Police report, ihatid ni Beth Samson mula dyan sa Navotas City. Aling Beth? Nalambat ng Navotas City Police Station ng isang akusado na tinutugis ng batas bilang bahagi ng aggressive and honest law enforcement operations ng Chief PNP's 5-focus agenda. Sa supervisyon ni Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez, naihain ng mga tauhan ng warrant and subpoena section laban sa akusadong si alias Chukoy, 23 anyos, isang tindero ng barangay NDBS Navotas City. Ayon kay Colonel Cortez, alas 6:40 ng gabi nang maaresto ang akusado sa kahabaan ng Kitang Ali, barangay NDBS, Dagat-Dagatan, Navotas City. Inaresto si Chukoy sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Pedro T. Dabo Jr., Presiding Judge RTC Branch 286 noong December 21, 2023 sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 of RA 9165 pang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, mula naman sa Navotas, alamin naman po natin ang pag-uulat naman ni Danny Cruz. Nandiyan naman si Danny Cruz. Kuyang Dan? Napasaklolo na kay Mayor Wes Gatchalian ang pamilya Alvaro at pamilya Magtangog, mga residente ng Disciplina Village sa Bignay sa lungsod ng Valenzuela. Sa press conference na pinatawag ng alkalde ng lungsod, ibinahagi ng mga biktima sa mga mamahayag ang naging karanasan nila sa ACE Medical Center. Dito isiniwalat ni Alvaro ang dinanas niyang pangmamaltrato ng ilang empleyado ng nabanggit na ospital na matatagpuan sa MacArthur Highway sa Malanday sa lungsod ng Valenzuela. Sa salaysay ng biktimang si Alvaro, nakaraang Pebrero nang ipa-admit
niya ang kanyang asawa na si Michael Alvaro alas 8:57 ng umaga ng February 14 nang pumanaw ito dahil sa komplikasyon sa pakikipag-ugnayan ni Alvaro sa Credit Collection Officer at Administrative Office ng ospital na pag-alaman nito na umabot na sa mahigit kalahating milyon ang kanyang dapat bayaran. Dito anyay inipit na siya ng ospital at ayaw palabasin maging ang pagbili ng pagkain na hindi siya pinayagan. Ganito din ang naging karanasan na dinanas sa sitwasyon ni Lovely Magtanggop na nabanggit ng ospital nang dalhin ng kanyang sister-in-law na si Rodalyn Santos na pumanaw din sa thyroid storm complication na umabot naman ng bayarin sa kulang 800,000 piso. Hindi din ito pinayagang lumabas hanggat hindi dumating ang kapatid nito na naghahanap ng pambayad sa ospital. Batay sa mga komplainant, isa daw ang dapat maiiwan sa kanilang kamag-anak sa ospital habang hindi pa nakababayad. Maging ang death certificate ay hindi ipinagdamot sa kanila. Dahil sa masamang karanasan, agad itong humingi ng tulong sa Valenzuela Police na pinamumulaan ni Police Colonel Salvador Testura Jr. Nang makarating sa opisina ni Mayor Wes Gatchalian ang insidente, agad itong gumawa ng aksyon. Ayon kay Konsyal Attorney Bimbo de la Cruz, nagsampa ng kaso sa mga sospek. Hindi daw makatao ang naging aksyon ng ilang empleyado ng ospital. Malapat lamang daw nakasuhan ng mga ito ng serious illegal detention. Samantalang galit na sinabi ni Mayor Gatchalian na mainit na nga ang panahon, uminit pa ang kanyang dugo. Imbis daw na tulungan ng ospital ng kanyang mga kababayang Valenzuelano, ay lalo pa itong pinahirapan. Ito po ay napakainit na ng panahon at lalo pang umiinit ang ating dugo dahil po sa mga ginagawa ng mga private hospital po sa ating mga kababayan. Alam niyo po, itong mga private hospital, kumikita naman po ito. Hindi naman ito government hospital. Sa totoo lang, ang mahal-mahal ng mga charges nila. No? Pangalawa, sila po ay beneficiary ng PhilHealth, beneficiary ng DOH, MATIP program, DSWD, IH, at lahat ng support ng national ahensya. Ibig sabihin, may pondo naman sila sa pang-ikot, no? Hindi po tulad ng mga hospital namin na government hospital. Kaya po, nalulungkot ako sa pagtrato sa aming mga kababayan. Yan ang tinig ni Mayor Wes Gatchalian. Nanawagan ng alkalde ng lungsod sa iba pang biktima na dumanas ng parehong pang-api na sila daw ay lumutang na at tutulungan daw sila ng alkalde na magkasampa ng reklamo laban sa mga abusadong empleyado ng ospital. Yan ang update. Ito si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, bigo pa rin maaresto ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Sa kabila ito ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 12 para sa kasong child abuse at sexual abuse. Ayon kay National Bureau of Investigation 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao, hindi nila natagpuan si Kibuloy sa lahat ng ari-arian nito sa lungsod, maging sa Island Garden City of Samal. Tiniyak naman ni Director Albao na magpapatuloy ang kanilang paghahanap sa naturang religious leader hanggang sa maibalik nila sa korte ang nasabing mandamiento. Samantala, nahuli naman ng NBI ang isa sa akusado sa kasong child abuse na si Crescente Canada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Davao City RTC Branch 12. Sumuko naman ang dalawa pang akusado na sina Pauline Canada at Sylvia Semanyes. Gayunman, nakapagpiyansa rin ang tatlong akusado o kapwa o yung mga tauhan po ng KOJC sa korte. Pinoy Gising! Talatanggap po tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Isa sa tatlong biktima patay sa pananaksak suspect Calaboso. Ang pag-ulat mula Ilocandia ay hatid ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Patay ang isang sa tatlong biktima ng pananaksak sa bayan ng Lalo, Cagayan, habang ang suspect ay voluntaryong sumuko sa himpilan ng pulisya. Ayon sa report, ang insidente ay naganap sa barangay Bagumbayan, Lalo, Cagayan, kung saan ang biktima ay sina alias Ricky, nasa tamang gulang, alias Jimmy, 26 years old, at alias Mark, 29 years old, isang seaman, habang ang suspect ay si alias Harry, 23 years old, isang welder, pawang mga residente ng nasabing bayan.
Lumalabas sa initial na investigasyon na dumalo ang suspect sa isang burol at doon ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo at agad din silang inawat, ngunit biglang sinuntok ni Ricky sa mukha ang suspect, kaya inilabas nito ang kanyang kutsilyo sa baywang at sinaksak ang biktima sa kanyang dibdib. Nang makita ni na Jimmy at Mark ang insidente, ay agad silang tumakbo patungo sa suspect upang awitin, ngunit pati sila ay sinaksak din sa leeg. Tinamaan si Jimmy habang ang kanyang kapatid na si Mark ay tinamaan naman sa kanyang kanang likod. Sina Ricky at Jimmy ay dinala sa Matilde Olives Hospital, Camalanyugan, Cagayan para magamot, ngunit si Ricky ay idineklara na patay ng umasikasong doktor, habang si Mark ay dinala sa Grupo Medical de Jesus Medical Hospital sa Camalanyugan, Cagayan para sa kanyang pagpapagamot. Voluntary ding sumuko sa impilan ng pulisya ng lalo ang suspek pagkatapos ng naganap na insidente. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat. Pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat Manong Ronald Idol Kapsat Domingo. Magbabalik po muli ang Pinoy Gising makalipas lamang ilang mga paalala oras. 14 na minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 5. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising. Pinoy Gising. Alright, tayo po ay nasa uling bahagi na po ng Pinoy Gising at alamin natin ang ilang pa mga balita. Ito sa mga nagtatanong po doon sa unahin muna natin itong class suspension na daragdagan pa ho ang mga paaralan na nagpapatupad po ng class suspension at lumilipat sa alternative delivery mode dahil po sa matindi pong init ng panahon. Sa pinakuling datos po ng Department of Education, naabot na sa 4,000 eskwelahan sa iba't ibang rehiyon ang nagpatupad ng ADM, Alternative Delivery Mode. Kaugnay nito, pumalo naman sa 1.3 million na mga mag-aaral na apektado ng class suspension o yung face-to-face classes suspension. Kapatid na pinayagan ng nasabing kagawaran, mga opisyal ng paaralan na magpasya kung kinakailangan na itong lumipat sa nasabing AMD dahil sa nakapapasong, grabe talaga naman, nakapapaso pong init ng panahon. Pinoy Gising! Babanggitin ko lamang po yung ilan po sa mga lugar na nagpatupad po ng class suspension sa pinakabago po itong Naik, Cavite. Sa lahat ng pampublikong paaralan, ito po ay class suspension ng face-to-face classes simula Abril 4. Ang tagal na ito Simula Abril 4 hanggang 30. Batay po ito sa inilabas na Memorandum number 7 series of 2024 ni Mayor Roberto Dualan, kung saan inaatasan ng lahat ng pampublikong paaralan na lumipat naman sa blended o modular learning ngayong buwan. At ito sa Regions 1 po, meron din pong suspension ng klase preschool to high school, public and private, April 2 hanggang 5 hanggang bukas. Santa Barbara, Pangasinan, Manawag, Pangasinan, April 3 hanggang ngayong araw, at sa Urbis, Tondo, Pangasinan, all levels yan. Sa Talisay, Cebu, ayan, Region 7, ilan lamang po ito sa mga nadagdag, pero sa Region 7 marami na pong nadagdag dito dyan sa Region 7 na kinabibilangan po ng Cebu. Sa Region 12, General Santos City, face-to-face classes sa April 2 hanggang 5. Yan po ay mula primary hanggang secondary level. At manatili po kayo nakatutok, nakantabay dito po sa Impila May Todong Lakas, DWIC at Aliw 23 para po sa mga karagdagan pong anunsyo. Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Sabihin natin ang pag-uulat ni atid mula Calabarzon ni Arman Cambe. Arman? Maaari na magdeklara ng mga school officials sa buong Calabarzon na walang pasok o magpatupad ng modular learning
o modular distance learning kung sakaling malimit o pumalo sa heat index na 40 degrees Celsius ang temperatura sa buong rehiyon. Ito ang nilalaman ng Regional Memorandum Order mula sa tanggapan ni Dr. Alberto Escobarte, Regional Director ng DepEd Calabarzon. Isinasaad sa nasabing memorandum na may responsibilidad at kapangyarihan ng mga school officials na suspindi ng klase at pansamantalang ipatupad ang modular distance learning sa oras na malimit ang naranasang init ng panahon na maaaring makaapekto at sa kalidad ng pagtuturo ng mga guro, gayon din ang kalusugan ng mga ito at ng mga estudyante. Binigyan din ni Dr. Escobarte na gumawa ng mga paraan ang mga school officials na iksian ang oras ng klase ng mga estudyante, payagan na magsuot ng mga damit ng mga guro at estudyante na komportable sa kanila, damihan ang ginagamit na electric fan sa loob ng classroom, tiyakin gumagana ang mga gripo ng tubig sa buong school campus at lumipat sa lugar na may mga lilim at may sapat na hangin para malabanan ng malinsangang panahon. Dinagdag pa ni Dr. Escobarte na dapat makipag-ugnayan ang mga school officials sa LGU sa kanilang lugar at sa provincial DepEd superintendent kung sakaling ipatupad ang modular distance learning sa kanilang area of responsibility. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na nahack ang computer system ng Department of Science and Technology. Ayon kay DICT spokesperson Aboy Paraiso, abot sa 2 terabytes ang mga datos na nakompromiso na nabanggit na cyber attack at isa ito sa pinakamalaking cyber hack na naganap po, naranasan po ng DOST. Inanunsyo naman ng cyber advocacy group na Deep Web Connect na aabot sa 25 terabytes na datos ang nawala dahil sa hacking. Una nang lumabas sa website ng DOST, mga mensahe laban sa political dynasty, tiwaling politiko at ang pagtutol sa charter change noong Martes. Pinoy Gising! Alright, habang tayo po ay naubusan na ng oras, alamin ho natin, meron na ba ang pag-uulat isa pa nga pag-uulat mula sa probinsya. Mula dyan sa Central Luzon, alamin po natin ang ihatid ni Johnny Gole. Johnny? Yes, Sadro, na bahala ng itong PNP Region 3 sa pagtaas ng insidente nitong pagkakalunod at pagkakasabuhi sa mga beach resort, ilog at maging sa mga pribadong swimming pool dito sa Region 3. Ayon dito sa ulat ng Police Regional Office 3 Tactical Operations Center, mula Enero hanggang sa kasalukuyan nakapagtala sila ng 30 droning incident at 27 dito yung nasawi. Bagamat nabahala umano itong talaang ito o bumaba umano yung talaang ito kumpara sa nagdaang taon sa kapareho ding panahon umaabot sa 45 itong recorded droning incident kung saan 42 dito yung sinawing palad. Nakasaad pa sa ulat ng pulisya sa nasabing bilang karamihan sa mga insidente ng pagkakalunod ay naganap sa mga open sea, mga ilog at mga pribadong swimming pools. Bagamat walang recorded na nasawi dahil sa pagkakalunod sa mga swimming pools. Dahil dito nagpaalala at nagbabala ang pulisya sa publiko ngayong summer season kasabay ng maraming mamamayan ang naliligo sa mga beach resort sa dagat, mga ilog dito sa Central Luzon at maging sa mga pribadong swimming pools ay mangyaring magsama ng taong marunong lumangoy o kaya nakaintindi sa pagsagip kapag may nalulunod sa kanilang mga kasamahan. Sa mga management naman ng mga beach resort, tiyaking mayroon silang mga lifeguard o water search and rescue team na nakaantabay sa kanilang mga bisita, araw man o gabi. Kailangan din ng management na may disinformation personnel at gabayan at bigyan ng sapat na impormasyon itong kanilang mga bisita para sa kanilang kaligtasan. Nakatalaga ng 1,500 police personnel itong PRO3 sa iba't ibang matataong lugar dito sa Region 3. Kasama na rito yung mga beach resorts at tourist spot upang matiyak ang kaligtasan, seguridad at peace and order ngayong summer vacation. Mula dito sa Campo Olivas, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impila May Todo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising!
Alright, tayo po ay pansamantala na po magpapaalam ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Pero bago namin kayo bitawan, isa po muna patama ko ang atin pong papasadahan ngayon pong araw. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Abay, siyang tunay naman ho yan. Diba? Ang kailangan lang ho talaga natin ay self-confidence. Minsan ho kasi kulang ho tayo sa self-confidence. Yung tiwala ho sa sarili, kumpiyansa. Mahalaga po yan. Most of the time, tayo po ay nababalot ho ng pangamba o ng takot. At natatakot ho tayong pumalpak, natatakot po tayo na magkamali. Pero alam niyo ho ba, yung pagkakamali ay essential ho yan sa tagumpay. Kung hindi ho tayo nagkakamali, hindi ho tayo matututo. Kung wala naman ho taong ipinanganak na perpekto, di ba? Wala namang sanggol pa lang marunong na magsalita at sanggol pa lang ay marunong ng mag-calculus. Lahat naman ho nagsisimula sa pagiging bobo, 'di ba? Lahat naman ho nagsisimula sa wala, 'di ba? So, kung kaya nila, kaya nyo rin, Kaya ho ng iba, kaya din natin ho lahat. Maghintay lamang ho tayo, kumbaga talagang pagsumikapan ho natin, pagtiyagaan po natin. Wag ho tayong susuko, wag ho tayong mawawalan ng pag-asa. Alright? At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU23, ito po nyo lingkod, Drew Nasino. Nagpapasalamat din po tayo sa ating mga suking taga-subaybay. Hindi namin kayo papangalanan. Alam nyo na kung sino kayo, mga suki ho natin. Ito po muli nyo lingkod, Drew Nasino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At pagbati nga pala, happy birthday daw kay Isidro Rico Hermoso, ang tatay po ni Engineer Jeneline Rico Hermoso. Susunod na po. Birthday din, Nino. Talaga? Sasayaw ba siya? Happy birthday nga pala kay DOH Undersecretary Dr. Eric Tayag. Happy birthday po. The dancing Undersecretary. Happy birthday. At susunod na po ang Arangkada Balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ Regional Integrated News Nationwide. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy